Magandang araw! Narito na ang ating aralin sa Mathematics ngayong Week 2, Quarter 1. Ito ay lesson natin ng buong Week 2. Ngayon mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, ito ay isang eroplanong papel. Ano bang hugis na nakikita nyo sa eroplanong papel? Ito ay tatsulok o triangle. Ang tatsulok o triangle ay binubuo ng pahilis at pahigang linya. Ito yung pahilis at ito naman yung nakahigang linya. Meron itong tatlong gilid. Isa, dalawa, tatlo. Tingnan niyong mabuti ang nasa larawan. Anong hugis ang nakikita ninyo? Kung ang sagot nyo ay tatsulok, tama kayo. Ang lahat ng nakikita nyo ay tatsulok. Iba-iba ang kanilang itsura, pero lahat ito ay tatsulok. So, may mga bagay ba kayong naiisip na hugis tatsulok? Sige nga, tumingin nga kayo sa inyong paligid. Kung kayo ay nasa tahanan, tingnan ninyo kung ano ang mga hugis tatsulok. At kung kayo ay nasa paaralan, tumingin kayo sa inyong paligid at tingnan kung ano ang mga hugis tatsulok o triangle. So, kung kayo ay nasa bahay o paaralan, kung napansin nyo ang bubong, yan, ang bubong ay hugis tatsulok. Kung may mga payong kayo, ito rin ay hugis tatsulok. So, marami pang ibang bagay na hugis tatsulok. Mamaya, maiisip nyo ang mga bagay na yon. Ano ang masasabi ninyo sa corner ng mga triangles na ito? Meron tayong dalawang magkaibang triangle, pero magkaiba ang corner nila. Ang corner ng triangle ay maaaring may isang square corner, kagaya nito, at maaaring ding wala itong square corner, kagaya nito. Yan. Kapag dumating na kayo sa higher grade level, pag-aaralan nyo yung right angle. So, ito, meron yun. Kaya meron tong square corner. Kapag ganito ang itsura ng isang triangle, may square corner ito. Okay? Isa lang. At yung dalawa, triangle corner na. Pero ang halimbawang ito, wala tong square corner. Pero ito pa rin ay triangle. Sige nga, subukan nyo ang alamin kung alin sa sumusunod na hugis ang triangle. Lagyan natin ng letter T. Maituturo nyo ba ang apat na hugis na triangle? Sige nga, ituro nyo nga. Naisip nyo na ba? Tingnan natin kung tama ang sagutin nyo. Naituro nyo ba ito? Kung ganon, tama kayo. Ito, tama rin kayo kung naituro nyo ito. Ito ba? Yan, kung naituro nyo ito, tama rin kayo. At ito, yan ang pang-apat. So, kung nakuha nyo itong apat na ito, mahusay kayo. Yan. So, paano natin nasabi na ito ay triangle? Simple lang. Ito ay may tatlong sulok at tatlong gilid. In English, 3 sides and 3 corners. Uulitin ko nga, ilang side mayroon ng triangle? Tama, tatlo. Ilang corners mayroon ng triangle? Tatlo rin. So, paano natin mailalarawan ang triangle sa square? So, ang triangle may 3 corners and 3 sides. Ang square naman may 4 corners and 4 sides. So, ang triangle ay may 3 sides and 3 corners. Maaaring may square corner ito, maaaring wala. Maaaring magkasing haba ang 3 sides, pwede ring hindi. Sige nga, tingnan ko kung naunawaan niyo ang konsepto ng triangle. Which of the following is a triangle? Alin sa mga sumusunod ang triangle? A, B, C, or D? Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. How many corners does a triangle have? Ilan ba ang corner ng triangle? A6, B5, C4, D3. Kung ang sagot nyo ay 3, tama kayo. How many sides does a triangle have? A3, B4, C5, D6. Kung ang sagot nyo ay 3, tama kayo. Number 4.
Which shape is not a triangle? Alin ba dito ang hindi triangle? A, B, C, or D? Kung ang sagot nyo ay D, tama kayo dahil ito ay rectangle. Number 5. Which of the following objects has a triangle? A, B, C, or D? Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. Ito ay banderitas at hugis, tatsulok. Pumunta naman tayo sa data natin ngayong week 2. So, tuklayin ng hugis ng mga sumusunod na larawan. Bubong ng bahay. Anong hugis nito? Tama, ito'y isang tatsulok. Ito yun. Yan. Sombrero ng isang wizard. Anong hugis ang nakikita nyo? Tama, ito rin ay isang tatsulok o triangle. Watawat ng Pilipinas. Ito ay isang rectangle o parihaba. Picture frame. Ito ay isang square o parisukat. Layag ng bangka. Ito yung layag ng bangka. Ano nakikita nyo? Yan, ito ay triangle. Ngayon, nais kong pangalanan ninyo ang mga sumusunod na hugis. Ano ang unang hugis? Tama, ito ay triangle o tatsulok. Ano naman ang ikalawa? Ito ay parisukat o square. Ano naman ang ikatlo? Tama, ito ay parihaba o rectangle. Ngayon mga bata, may ipapakita ako na puzzle. So dahil nandito tayo, hindi nyo ito mabubuo, kaya ipapakita ko na lang yung nabuo or bubuin nyo dapat. So ayan, eto. So kung ginagawa ito, yan, kung nasa face-to-face tayo, bubuuin nyo to, at ito yung mga hugis na mabubuo nyo. Yan, diba? Mahilig ba kayong magbuo ng puzzle? O, kung ganon, mahusay. So, kung kayo ay nagbubuo ng puzzle, yan, binubuo nyo yung maliliit na parte, pinagdidikit-dikit nyo para makita nyo kung ano ba yung mabubuo na mas malaki, ang tawag natin doon ay composing. O, uulitin ko. Di ba pag naglalaro kayo ng puzzle, maliliit lang yun, tas bubuuin nyo hanggang sa makita nyo kung ano ba yung mabubuo nyo, tas malaki na siya. Ang tawag doon ay composing. Meron din tayong tinatawag na composing a shape. Yung pinakita ko nung una na mga puzzle ng shape, triangle, square, at rectangle, ang tawag doon ay composing a shape. Ito ang pagbuo ng mga hiwa-hiwalay na parte, kagaya ng pagbuo ng puzzle, upang mabuo ang hugis. Ang tawag sa pagbuo ng hugis ay composing a shape. Ano naman ang decomposing or decomposing a shape? Ito ang paghihiwa-hiwalay ng isang buong hugis. Sa paghihiwalay, maaring may mabuong panibagong hugis. Okay? Ayan, binubuo natin yung mga, hinihiwalay natin ng isang buo. Kabaligtaran siya ng composing a shape. Uulitin ko, sa decomposing a shape, pinaghihiwa-hiwalay natin yung mga hugis. Okay? At sa paghihiwalay natin, maaari tayong makabuo ng panibagong hugis. Halimbawa, dinecompose natin ang triangle. Pwede tayong makabuo doon ng square at triangle ulit. O kaya, rectangle. Pag dinecompose natin ang rectangle, pwede tayong makabuo ng square o kaya ay rectangle pa rin at triangle. Pero, mas maliit na siya. Yan, mas maliit yung makukuha nating mga hugis kasi nga, hinati-hati na natin. Yun yung decomposing a shape. O, anong hugis ang inyong nakikita? Ito ay isang parihaba. Tama kayo. Paano nyo nasabi na ito ay parihaba? Okay, syempre dahil ito ay may dalawang magkasing habang side. May dalawang mahabang side, tapos yung dalawa naman ay maiksi. Yan. So ngayon, ang hugis na ito ay ating ahatiin sa dalawang parte. Ayun, hinati ko na. Ito pa yung isang paraan paano ito hahatiin. Pwede rin pa ganito. So anong hugis ang inyong nakita pagkatapos natin itong hatiin? Okay, tama. Meron tayo dito. Nakabuo tayo ng isa pa ulit rectangle pero mas maliit. Dito naman nakabuo tayo ng parisukat. Yan, pero mas maliit pa rin ang sukat.
So, dito, dinecompose natin yung rectangle. So, ilang parihaba ang nakikita ninyo o rectangle? Dalawa. Ilan namang parisukat? Dalawa din. Yan. So, paano nyo nasabi na ito ay rectangle? Siyempre nga, dahil ito ay may mahabang sides. At ito naman, paano nyo nasabi na ito ay square? So, ang sides nito ay magkakasing haba, no? Pare-pareho ang sukat ng side ng isang square. So, ngayon mga bata, maaari ba nating mahati ito ng dalawang bahagi kung saan ito ay magiging tatsulok? Kaya natin itong gawing tatsulok pag dinecompose natin? Paano natin ito hahatiin? So, pwede nating hatiin ito ng pagganito. So, ilang tatsulok ang inyong nakita? Tama, dalawa. Paano nyo naman nasabi na ito ay tatsulok o triangle? Ito ay may 3 sides and 3 corners. Okay? So, ito yung unang tatsulok at ito yung ikalawa. Hatiin muli natin ang parihaba sa iba namang paraan. Ayan. So, ilang hugis ang nakikita nyo? Dalawa. Anong hugis ito? Okay, so square. Hatiin pa natin. Yan. So, yung isang parihabahin natin at naging tatsulok o triangle. So, maraming ibang paraan upang hatiin ang mga hugis. At ang paraang ito ay tinatawag nating decomposing a shape. Ulitin ko, ang paraan ng paghahati ng mga hugis ay tinatawag na decomposing a shape. Kung pagsasamahin natin ang mga hinati-hati nating hugis, ang tawag naman dito ay composing a shape. Ulitin nyo nga, composing a shape. Yan. So, pag sinabing composing, pinagdidikit-dikit natin yung maliliit na parte, tapos makakabuo tayo ng isang mas malaki. Kapag naman decomposing, sabihin nyo nga, decomposing. Yan. Very good. Pag sinabi natin decomposing, yung maliliit ay yung malalaki ay ating paghihiwa-hiwalayin. Hahati-hatiin natin. Tapos buo tayo ng mas maliliit na hugis. Okay? So, tandaan. Lumiliit ang mga hugis kapag tayo ay nag-decompose ng shape. Lumalaki naman ang mga hugis kapag tayo ay nag-compose ng shape. Maaari ba nating i-decompose ang rectangle sa square? Rectangle at triangle? Tama, pwede. Yan, pwede na, pag tayo nag-decompose ng rectangle, maaari tayong makabuo ng square, rectangle, o triangle. Ano naman ang ating ginawa kapag tayo ay magko-compose ng triangle? So, bubuuin natin ang maliliit na hugis. Pwede ba nating pagsamahin ng square, rectangle, at triangle para makabuo ng isang malaking rectangle? Opo, pwede po. Tama kayo. So, ngayon mga bata, sagutan natin ito. Yan. So, only of the 3 parts of a decomposed rectangle are shown. Which of the following is the missing part? So, dito daw sinasabi na ito ay hinati sa tatlong parte. Yan, tatlo. Nung dinecompose to, may nabuong tatlong mas maliliit na shape. Ito yung dalawa. Okay, ito yung isa at ito yung pangalawa. Nawawala yung pangatlo. Alin kaya dito sa A, B, C, D yung pangatlong shape? Sige, pag-isipan nyo mabuti ha. Yan, post nyo muna to para mapag-isipan nyo. Pag naisip nyo na, sa kanya ulit i-play. Okay, so kung naisip nyo ay letter C, tama kayo. Teacher, paano po nangyari yon? So, ganito yan. Hinati siya dito, tapos etong isa, hinati naman doon. Yan, medyo makapal lang yung aking buray natin. Gamit ako ng manipis na, yan, pansulat. Yan, hindi ko lang maituwid ha. O, mali. Yan, ano muna. Yan, hinati siya dito, sa gitna. Oh, hirap ituwid. Yan. Tapos, ito, hinati doon. Okay, so ito, ito yan. Tapos, ito naman, ito yun. Tapos, nawawala yung isa pang triangle. So, ito yun. Okay? Kaya, ganun ang nangyari. Next, number 2.
This square was decomposed into 4 equal parts. Which of the following is one of the 4 equal parts? So, ito, hinati daw to sa 4. Okay? Na magkakapareho ang sukat. Alin kaya daw dito yung isa dun sa 4 na hinati? So, kung nakuha nyo kung alin dito, yun din yung itsura nung natitirang 3 parte. O, post nyo ulit para mapag-isipan nyo. Medyo mahirap to, kailangan to ng malalim na pag-iisip. So, kung ang sagot nyo ay letter D, tama kayo. Paano nangyari yon? Ganito kasi yung paghahati niya. Okay, pasensya na kasi ang hirap magtuwid ng line dito. Okay? Paulitin ko ha. Yan, this is the best that I can. Okay, ayun. Yan, yon. Magkakasukat to. Kapag gagamit kayo ng ruler, magiging magkakasukat yan. So, eto yon, letter D. Next, number 3. If 4 are joined, if 4 of this, ayan, this shape, ayan, kapag daw yung 4 na ganito ay pinagsama or kinompose, which of the following shapes below are formed? Alin ang mabubuo kayang hugis dito kapag yung 4 na ganito ang pinagsama-sama o kinompose? A, B, C, or D? Kailangan nyo ulit ito ng malalim na pag-iisip. So, kung ang sagot nyo ay letter A, tama kayo. So, ito ay katumbas ng 4 na ganito kaliliit. Yan, next tayo. Anong hugis ang makikita nyo dito sa decomposed na rectangle? So, ang sagot ay letter A. May dalawa tayong parihaba, kaya parihaba. Anong hugis ang makikita nyo dito? Ayan, dinecompose ito. So, ang sagot dito ay parisukat. Na nagtatapos ang ating aralin ng week 2, day 2. Pumunta na tayo sa kasunod. Andito na tayo sa day 3. So, to decompose and compose a triangle. Natatandaan niyo pa ba yung composing and decomposing a shape? Na paulit-ulit kong minention dun sa previous nating lesson. So, kung natatandaan nyo, magiging madali na lang para sa inyo ang lesson na ito. Ngayon, nais kong tukuyin kung ito ba ay composing o decomposing a shape. Sabihin nyo kung ang aking mga sinasabi ay composing or decomposing a shape. Ito ang pagbuo ng mga hiwa-hiwalay na parte kagaya ng pagbuo ng puzzle upang mabuo ang hugis. Uulitin ko, ito ang pagbuo ng mga hiwa-hiwalay na parte kagaya ng pagbuo ng puzzle upang mabuo ang hugis. Yung by composing a shape o decomposing a shape. Kung ang sagot nyo ay composing a shape, tama kayo. Yan. Kung medyo nakalimutan nyo na, pauulitin ko ulit. Pag sinabing composing a shape, bumubuo tayo. Yan, pinubuo natin yung maliliit na parte, parang puzzle, tas lalaki ito. Next. So, maraming ibang paraan upang hatiin ang mga hugis at ang paraang ito ay tinatawag nating ano? Ano yung tawag sa paraan ng paghahati-hati ng mga hugis? Ang tawag dito ay decomposing a shape. Okay? Hinahati-hati natin hanggang sa lumiit. Nais kong tingnan nyo ang nasa larawan. Anong hugis ito? Ito ay isang tatsulok or triangle. Paano nyo nasabi na ito ay tatsulok o triangle? Siyempre, ito ay may 3 sides. Ayan. 3 sides. 1, 2, 3 at 3 corners. Okay? Yan. So, ngayon ay magde-decompose naman tayo ng triangle. Maaari kayong kumuha ng triangle dyan sa inyo. Papel, color paper, o ano. Tapos, i-decompose nyo nga. Ano kayang mga hugis ang makukuha ninyo? So, post nyo to habang nagawa kayo. Tapos, mamaya ipapakita ko ano yung mga possible na way para mahati yung triangle. Ano nga muli ang ibig sabihin ng decomposing a shape? So, kapag sinabi nating decomposing a shape, ito ay ang paghiwa-hiwalay ng isang buong hugis. Sa paghihiwa-hiwalay, maaring may mabuong panibagong hugis. Yan. So, may group activity tayo kung tayo ay naka face-to-face. Pero dahil online tayo, ayan, hindi tayo magagawa nito. Okay?
So, yan. Kung nakabuo na kayo na-decompose nyo na kanina yung shape, na triangle, yan. Suriin mabuti ang ginawa ninyo. Yan. Pwede nyo itong hatiin ng paganito. May mabubuo tayong dalawang mas maliit na triangle. Okay, o ilan ang nabuo nating triangle kapag hinati natin to? Dalawa. Okay, narito pa yung ibang way para mahati ang triangle. Tingnan ninyo kung kapareho ba ninyo itong mga paraan na ito ng paghahati ng triangle. Ito yung una. So, nakabuo tayo ng tatlong maliit na triangle at isang rectangle. Pwede rin namang ito. Yung pangalawa, tatlong maliliit ulit na triangle at isang square. At ang ikatlo, tatlong triangle. So, ito yung iba't ibang way ng paghahati-hati ng isang triangle. Okay, nakakakuha tayo ng iba't ibang shape. May iba pa bang kayong paraan na nagawa dito? Okay. So, ngayon, ano-anong mga hugis ang makikita sa A? So, sinabi ko na kanina, meron tayong tatlong maliit na triangle at isang rectangle. So, dito naman sa letter B at C. Sa letter B, meron tayong tatlong maliliit na triangle at isang square. At sa letter C, may tatlong maliliit na triangle. So, ang tawag dito ay decomposing a shape. Ano nga muli ang tawag kapag hinati-hati o pinaghihiwa-hiwalay natin ng mga hugis? Yan, decomposing a shape. O, pauulit-ulitin natin para hindi nyo makalimutan. Decomposing a shape. Paghahati-hati ng mga hugis. O, ngayon, bubuuin ng bawat grupo ang ibibigay kong mga hugis. So, dahil online nga tayo, hindi natin ito magagawa. So, gawin nyo lang ito ng ganito. Okay? Pwede nyo pag-isipan na lang. O, eto yung mga maliliit na hugis na ating i-compose. Okay? Sa tingin nyo, ano kayang pwedeng mabuo dito? Paano natin ito gagawing triangle? Paano natin ito gagawing triangle? So, eto lang, napakadali lang. Yan. Ito ang gagawin natin para mabuo natin yung triangle. Next, ito naman. So, ito yung ating mga maliliit na shape. Bubuuin natin, gagawin triangle. So, ganito ito. Pwedeng mabuo. So, kanina may pinakita na akong ganito, di ba? Next, ito naman. Paano kaya ito mabubuo? Yan. So, ganito. Yung kasunod, paano ito mabubuo at magiging triangle? Ito yon. Okay? Yan. So, ito yung mga hugis na nabuo natin dun sa maliliit na parte. Ito yung na-compose natin. Okay? So, paano niya nasabi na ito ay isang triangle? Ito ay may 3 sides and 3 corners. So, ano yung mga hugis na ginamit para mabuo ang triangle? Meron tayong triangle, square, rectangle. So, ano nga ang ginawa nyo para mabuo ang mga maliliit na parte? Tayo ay nag-compose. Okay? Composing a shape. Tapos lumaki sila at naging isa. So, anong ginagawa natin sa mga hugis kapag tayo ay nagde-decompose? Tama. Pag nagde-decompose, hinahati-hati natin. Maaari ba nating i-decompose ang triangle upang maging square, rectangle, at triangle? Opo, maaari po. Yan. Kagaya na yun ang ginawa natin kung natandaan nyo. Yun. Sa mga pinakita ko, nag-decompose tayo, tapos nakabuo tayo ng triangle, square, at rectangle. Ano naman ang ating ginagawa kapag tayo nagko-compose ng triangle? Pinagsasama-sama natin ang maliliit na hugis upang maging isang malaking hugis. Maaari ba tayong makabuo ng triangle na mga hugis sa square, triangle, at rectangle? So, pag daw ba tayo ay nag-compose gamit ang square, rectangle, at triangle, makakabuo ba tayo ng triangle? So, pwede. Kagaya kanina dun sa maliliit na parte, di ba? Binuo natin. Pwede ba nating pagsamahin ang square, rectangle, at triangle para makabuo ng malaking rectangle? Opo, pwede po. Yan. Basta ito ay parte ng na-decompose na hugis.
So, sige nga, yan. Gawin nyo nga ito, mag-drawing kayo ng triangle sa inyong papel, tapos i-decompose nyo sa 3. Hatiin nyo to sa 3, ano kayang pwede? O, i-post nyo habang ginagawa nyo ang video na 'to. Kasi ang kasunod, eto, yan. So, ito ay nabuo daw, yan, itong shape na 'to, yung ating triangle. Alin daw kaya dito sa A, B, C, D ang ating, um, maaaring gamitin para mabuo daw ito? O alin daw kaya dito? So, ang sagot din natin dito ay letter A. Paano po yun nangyari, teacher? Ganito yan. O hindi lang medyo tuwid yung aking paggagawa, yan. Mahirap kasi mag-drawing dito. Eto yun. Okay? Yan. Eto yung pagsasamahin natin para mabuo itong shape na 'to. Okay? Sana'y may natutunan kayo ngayong week 2 sa ating lesson. Hanggang sa muling lesson! Kita-kits tayo. Pakinggan niyo na lang pala ang boses ko. Paalam!